Kumusta mga kaibigan? Narito po muli ako at magbabahagi ng panibagong kwento. Nagsisimula ang drama sa Huang High School kung saan nakatutok ang lahat kay Gina, ang pinakasikat na junior sa paaralan. Isang magandang babae na gumugugol ng kanyang oras sa kanyang mga kaibigan na sina Minnie at Hannah. Hinahangaan siya ng mga lalaki at babae. Itinuturing siyang huwaran. Kilala siya sa pagiging trainee ng isang nangungunang entertainment agency. Kilala rin siyang matulungin sa mga nangangailangan. Ang kanyang kaibigang si Hannah ay isa ring trainee sa parehong ahensya. Habang si Minnie ay nagmula sa isang mayamang pamilya, nagmamay-ari ng gusali. Sa isang silid-aralan kung saan ang isang lalaki na nagngangalang Leang Min ay nakatingin kay Gina sa isang bintana. Nahuli siya ng kanyang kaibigang si Powell sa akto at tinanong kung sinusubaybayan ba niya muli si Gina. Sinabihan siya ni Powell na magkaiba sila ng situation. Nang lumapit ang kasintahan ni Gina na si Kwang Tek at gusto siyang kausapin. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya nakarating sa araw ng kanyang kaarawan. Nalungkot si Gina at gusto na niyang makipaghiwalay. Sinabi niya na meron na siyang bagong kasintahan. Itinuro niya ang larawan at ipapakilala niya kinabukasan. Nilapitan siya ng mga kaibigan at na-curious kung ano ang nangyari sa pag-uusap nila. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa breakup. Ipinakita niya ang larawan ng lalaki at hiniling na hanapin siya at dalhin siya sa kanya. Ang tatlong magkakaibigan kumuha ng litrato ni Leang Min at nagsimulang maghanap sa paligid ng paaralan. Habang sinusubukan ni Minnie na itugma ang larawan sa mga lalaki. Nakita siya ni Powell. Nang malaman niya na si Gina ay nag-utos na hanapin ang lalaki sa larawan, nagmamadali si Powell para sabihin sa kanyang kaibigan na ipinapahanap siya ni Gina. Nakipagkita si Leang Min kay Gina sa rooftop at mukhang kinakabahan. Tinanong agad siya ni Gina kung pwede siyang maging boyfriend, hindi agad siya nakapagsalita. Naalala niya ang una nilang pagtatagpo nang humanga siya sa kanyang pambihirang husay sa pagkanta. Tinanong ni Leang Min kung totoo ba itong humihiling sa kanya na maging boyfriend niya at kinumpirma naman agad ito ni Gina. Nalaman din niya na single siya at nagpapagaan sa kanyang isipan. Kinwestiyon ni Leang Min ang kanyang motibo, at ipinahayag niya na wala siyang tunay na interes sa kanya, ngunit gusto niya itong maging contract boyfriend para sa isang partikular na panahon. Agad na tinanggihan ni Leang Min ang kanyang proposal. Ibinahagi ni Gina ang pagtanggi sa kanya, nabigla ang kaibigan niya kung paano siya tatanggihan ng isang lalaki. Nag-aalala sina Minnie at Hannah kung ano ang gagawin kapag nagtanong si Kwang Tek. Sa kabilang banda nalaman ni Powell na tinanggihan ng binata ang alok ni Gina na maging boyfriend niya. Nalungkot si Powell sa ginawa ng kaibigan. Nakita sila ni Kwang Tek at nakilala si Leang Min at sinabihan na hinding-hindi siya magiging kasintahan ni Gina. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Kwang Tek si Gina at pinaalalahanan na ipakilala sa kanya ang bago niyang kasintahan. Pagkatapos nito ay dumiretso si Gina sa classroom, kinuha ang kamay at inakay siya palabas, na ikinagulat ng lahat ng tao sa silid-aralan. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob ng isang silid, kinuha ni Gina ang isang kontrata at pinapirma siya. Binabalangkas ng kontrata ang mga tuntunin ng kanilang relasyon. Sa kontrata kabilang ang 50 araw na tagal ng relasyon, magkikita tuwing linggo at pag-post ng mga larawan na magkasama, bawal makipag-date at main love sa panahon ng kontrata. Hiniling sa kanya ni Gina na ng kontrata. Nag-alinlangan siya nang maalala ang payo ng kanyang ina tungkol sa pag-aalaga sa kanyang sarili at pagiging totoo. Pagkatapos ay nakatanggap si Gina ng tawag mula sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, bago umalis ay hinikayat niya ang binata na pumirma sa kontrata, sa loob ng 10 minuto at magkita sila sa baba. Pagkatapos niyang umalis si Powell ay pumasok sa silid at binasa ang kontrata at pinayuhan ang binata na pirmahan ito. Samantala si Kwang Tek ay nakikipag-usap sa mga kaibigan ni Gina habang naghihintay. Pagbalik niya, sinabihan siya na ipakilala sa kanya ang kasintahan sa loob ng 1 minuto para dalhin siya doon. Binanggit din niya na kapag nabigo siya, dapat siyang makipagbalikan sa kanya. Sa kabilang banda, napagtanto ni Leang Min, ito na ang pagkakataon para makasama si Gina kaya napagdesisyonan niyang pirmahan ang kontrata. Pagkalipas ng 1 minuto sinubukan ni Kwang Tek na hikayatin si Gina na makasama siya nang dumating si Leang Min at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Gina. Kinaumagahan nag-aalmusal si Leang Min kasama ang kanyang ama at humingi ng tip paano mapabilib ang babae. Natuwa ang kanyang ama nang marinig ito. Kasama ni Leang Min si Gina at ang mga kaibigan nito sa cafeteria.
Binanggit ni Gina ang kanyang pananabik sa kimchi at dumplings, mabilis na kumuha ng 3 bowl ng dumplings si Leang Min, noong una ay nag-alinlangan si Gina ngunit kalaunan ay tinanggap niya rin ito. Tumawag si Powell para magkita sila sa broadcast club at umalis siya. Kinagabihan hinintay ni Leang Min si Gina sa labas ng paaralan para sabay silang maglakad pauwi. Lumayo si Gina ngunit nang makita niya si Kwang Tek sa di kalayuan, bumalik siya at sabay silang naglakad hindi pinansin ng dating nobyo. Nagpunta sila sa isang restaurant at nagpasya si Gina na kailangan nilang mas makilala ang isa't isa. Sumang-ayon din dito ang binata at nagpalitan sila ng diaries na nagbabahagi ng kanilang mga gusto at hindi gusto. Sorpresang natuklasan nila ang maraming interes at nagpasyang magbuo ng mas malakas na koneksyon. Nag-aalala si Gina na baka naghihinala si Kwang Tek, gusto niyang patunayan na mali siya. Sa dance practice tinanong siya ni Hana kung bakit siya na late. Sinabi ni Gina na kasama niya si Leang Min, at narinig ito ni Hana, nagmungkahi na maaari siyang pumili ng isang mas kaakit-akit na lalaki. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Gina, mula noon nang makita na siya ni Kwang Tek nakadikit na sa mukha niya at ang kanilang kontrata. Umalis si Gina sa dance studio na datnan niya ang binata na naghihintay sa kanya sa labas. Tinanong siya kung bakit siya naroon, ipinaalala niya na bahagi ito ng kanilang kontrata. Habang naglalakad hindi napansin ni Gina na muntik na siyang mabundol. Buti na lang at hinili siya pabalik ng binata. Nang makarating na sila sa bahay ni Gina, bago umalis si Leang Min hiningi niya ang number at kinakabahan siyang binigay. Habang papalayo siya may lihim na nanonood kay Gina. Kinabukasan habang tumatambay kasama ang kanyang mga kaibigan at kumukuha ng litrato, biglang naalala ni Gina na dapat pala siyang mag-post ng couple picture. Agad niyang tinawagan si Leang Min at pumayag itong makipagkita sa kanya sa cafeteria. Kaibigang si Powell nagpakilala si Powell ngunit hindi nakipagkamay ang mga babae sa kanya. Nagpasya si Hana na umalis para sa kanyang dance practice habang si Minnie naman ay tila nag-e-enjoy sa pagiging palabiro ni Powell. Ang grupo ay nasa isang gamang cafe, nagsasaya sa iba't ibang laro na magkasama nakakagulat si Gina. Nagpapakita ng mga kahanga-hangang kasanayan sa paglalaro. Pagkatapos ng kanilang paglalaro, kumuha ng larawan ng magkasama sina Gina at Leang Min at ibinahagi ito sa kanilang social media profile. Nagpadala si Hana ng mensahe kay Gina at nagmungkahi na baka sila nasa huli. Nang makarating na sila sa bahay ni Gina, nagsabi si Leang Min na pumasok na siya. Ngunit nag-alala rin si Gina na uuwi si Leang Min mag-isa at wala kasama. Hinubad ni Leang Min ang kanyang jacket para may maramdaman niya na kasama siya. Kinabukasan sa paaralan, nakita nila si Gina na may hawak na panlalaking jacket, habang papalabas ng silid-aralan upang ibalik ito, napansin ni Kwang Tek si Leang Min sa field at nilapitan siya, kasama ang kanyang mga kaibigan, nagsimula siyang maliitin at tinatawag na loser. Buti na lang dumating si Gina binalaan niya ang kanyang ex na huwag gawin ito. Hindi siya makapaniwala na pinili niya ang isang talunan, hinatak ni Gina sa leeg si Leang Min at hinalikan sa harapan nila. Sa nakita ni Kwang Tek naniniwala siyang may relasyon nga ang dalawa kaya umalis na lang siya. Tinanong ni Leang Min si Gina kung totoong halik niya, o ginawa lang iyon para ipakita kay Kwang Tek. Ipinaliwanag iyon ni Gina para huwag magduda si Kwang Tek sa kanilang relasyon, napipilitan siyang gawin ito para maibsan ang mga pag-aalinlangan. Nagalit si Leang Min at umalis. Habang may pisikal na klase ng pagsasanay, si Kwang Tek ay gumagawa ng higit sa 80 push-up at pinahanga ang lahat ng naroroon. Gayunpaman, nilapitan niya si Gina at tinanong kung cool ba ito, hindi siya sumagot at hindi pinansin. Sa sandaling iyon pumasok si Powell at Leang Min sa training room at namahagi ng mga tiket para sa kanilang programang TikTok na inorganisa ng broadcasting committee. Nang lumapit si Powell kay Gina para sabihang dumalo, sinabihan siya na si Leang Min ang mag-imbita. Sa oras ng tanghalian, hindi dumating si Leang Min sa cafeteria, kaya tinanong ni Gina si Powell kung nasaan si Leang Min, agad naman niyang sinabi na nasa broadcasting room para gawin ang task. Pagkatapos humingi ng tulong kay Powell upang makipagkasundo kay Leang Min at sumang-ayon siya. Kinausap ni Gina si Powell at inusisa kung bakit nagalit ang binata sa kanya. Sinabi sa kanya na hindi nagustuhan ng binata ang biglaan nitong paghalik sa harap ng lahat para lang mapatunayan ang kanilang relasyon. Ibinunyag na ito ay unang halik at nagalit siya nang malaman peke ang lahat. Ang kontrata para sa pekeng relasyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya tumanggi sa una na maging kasintahan. Tinanong ni Gina kung bakit niya ito tinanggap sa bandang huli.
Inihayag ni Powell na nagustuhan siya ni Leang Min mula pa noon. Nagulat si Gina sa narinig at napagtanto niyang nasaktan talaga niya ang damdamin. Sa sumunod na eksena kinausap ni Gina ang binata, binanggit na ang kanilang mga patakaran sa kontrata ay nagbabawal sa kanila na magkagusto sa isa't isa. Tinanong niya kung gaano na siya katagal na may nararamdaman para sa kanya, kinakabahan na sinabi ni Leang Min, mula pa noong nakita siyang kumakanta sa isang recording room. Nang malaman niya agad siyang humingi ng apologize sa lahat, pati na rin ang paghalik. Sa huling eksena nagpatingin si Gina ng heartbeat para sa physical training nang biglang nagpakita si Leang Min. Nagsimulang mag-isip tungkol sa paghalik niya kung totoo o hindi, lumampas sa 100 ang pintig ng kanyang puso, nag-alala ang lahat ng naroroon, natapos ang drama sa pagmumungkahi ng guro sa PT na dapat magpatingin kaagad sa doktor si Gina. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!